guys, dito daw banda yung ano guys, mga armadong kalalakihan, mga labing lima na nakita ng lolo ko na naghuhukay. Tapos yung mga dalang box nila is nasa gilid. Tapos naghuhukay sila ng butas daw, tao doon, basta naghuhukay sa lupa. Yun. At saka yun nga, may dalang aso siya, tumahol yung aso at naalarma yung taong mga naghuhukay. Tao dito naalarma, so hindi sila tumuloy sa paghuhukay. Ang ginawa nila is nagtakbuhan sila agad dahil bitbit yung mga armas nila at madalian silang nag-search sa area. So ngayon, yung lolo ko is naka lang siya. Doon lang siya sa likod ng punong maliit, nakatago. Kaya madali siyang nakita ng mga yun armadong kalalakihan na duda niya ay hapon kasi panahon kasi ng hapon yung time na yun guys. Ngayon yung mga hapon is tinutukan siya ng baril. Hindi siya bigla ang nilapitan, baka natakot rin yung mga hapon. Pero ang nakapagtataka guys is tinutukan na siya ng baril ng hapon pero hindi siya pinutukan. Suspect niya guys, duda niya, hindi siya pinutukan nun kasi pag binaril siya nun, pinutukan siya, siyempre magkakaroon ng tunog yung bahala yung pag kalabit ng baril. Siyempre maalarma yung mga tao sa paligid, mas lalong maraming makakapansin na tao sa ginagawang paghuhukay ng mga hapon. So guys, ang ginawa guys is yung 13 ang nagpatuloy sa paghuhukay. Yung 2 ay yung tao dito humabol sa lolo ko. Pero guys, kitang kita niya guys, dito talaga sa area is nasisilayan talaga niya yung paghuhukay. Yun guys, ito kasing area na to guys is ginawa tong kampo ng hapon noon kasi maraming punong kahoy dito noon, malalaki, at saka madamo to noon at mahirap talagang mapansin na may may mga tao para dito sa area. Since guys, ito yung tao dito, pinagkukutaan, ginawang kampo ng mga hapon. So tingnan nyo yung area guys. So patag to dito sa babaw, sa ibabaw. Tas dun sa may mga bandang gilid-gilid guys is pang na yan, kaya high ground. Alam naman natin na ang high ground is advantage yan pag may mga kalaban na paparating kasi madali kang mapapansin dun sa taas kasi nga nasa ibabaw ka. So yun guys, magpo-proceed na tayo dun sa ginawang hukay ng mga hapon. So ang ginawa nito guys is yung hukay nila, tawag dito, pagkatapos ng maghukay guys is nawala na yung hukay daw. Mga siguro mga tao dito, pagka talo na ng mga hapon, yung hukay na itong area guys is nawala na. Ngayon may mga treasure hunter dito na pumasok kasi nga ito
itong pinaglagyan ng hukay daw guys, o yung area na hinukay, eh, yung ibabaw ng hukay daw guys, na binalik yung mga lupa na wala ng hukay na makikita, is nilagyan daw to noon ng plug pool ng hapon. At saka yung plug pool, yung pinaka-base sa ibaba, is ginawan ng semento. Kaya yung mga treasure hunter na unang pumasok dito guys is tingin ko may alam yun, kaya binakbak nila yung pinaglagyan ng plug pool. Taka hinukay na sila lalim. So yan guys, yung hukay nila guys, malalim yan guys. Yan, nilagyan nga ng parang harang guys, kasi baka may taong tao dito madaan dito at hindi mapapansin yung hukay niyan, mahulog yan. Nilagyan ng harang. Ilalapitan natin ng konti guys, pero hindi lang tayo masyadong lumapit kasi parang kinikilabutan ako, natatakot ako baka mahulog tayo. Mag-isa lang tayo, baka madulas tayo. Yan guys, butas yan sa ilalim guys, napakalalim nito. Yan guys, hindi lang talaga makikita ng ating kamera doon sa pinakailalim, pero napakalalim talaga yan guys. Ito yung pinagtayuan ng plug pool noon. Ngayon, yan guys, pagmasdan nyo mabuti guys, yan yung sabi kong plug pool ng mga sundalong hapon noon, na napansin ng lolo ko na dito talaga banda na nagukay yung mga hapon, na nakita siya, tsaka hinahabol siya. So yan guys, nakita nyo naman yung butas, may nilagay pang harang guys. So yan, ngayon dito iikot tayo sa area guys. Kung may mapapansin tayo, baka sabihin yung gawa ko lang yung butas lang yan. Nilibot tayo sa area kasi nga guys, patag to. Ito guys, ito yung mga lupa na galing dun, dito tinambak. Yan guys, simento guys. Ito yung parang parte ng plug pool na ginawa guys. So pero hindi talaga ako 100% na tao nito. Nakuha siguro nila yung item dyan guys, kasi nga sabi ng taga rito sa amin, yung mga naghukay dyan is matapos lang hukay ay puro nakasimangot yung muka. Tingin ko siyempre nakasimangot, baka walang nakuha. Pero hindi naman natin sabihin walang nakuha, baka guys, simangot lang yun para disguise nila, para hindi sila pagdudahan na na pala, na-recover na pala nila yung item yun. Parang pasimangot lang para hindi mapagdudahan. Pero hindi naman tayo maniniwala kaagad, kasi nga isa tayong treasure hunter. Baka naman mayroon pa dyan, baka naman hindi naman tayo 100% na naniniwala. So yan guys, lilibot tayo sa area dyan sa bandang likod ng butas guys. Ang daming tao dito, boulders yung harang sa guys, hukay dyan. Pero kaso nga ngayon lang ako nakapag video, at ngayon lang din ako nakabili ng cellphone nga, sabi ko sa mga nakaraang video ko. Kaya huli na tayo nakabidyo. Noon kasi walang damo yan, hindi madamo yan. Makikita mo talaga yung mga debris, yung mga bato-bato, mga simento-simento na tao dito itinapon sa likuran. Ngayon
madamo na. Hindi naman ako basta-bastang guys, papasok dyan kasi tao dito. Mag-isa lang ako. Tingnan nyo guys, naging parang bundok. Dyan kasi yun, itinapon yung lupa na nahukay nila dyan. Kaya takot rin ako guys na pasukin talaga at i-document at ipakita sa inyo yung mga semento na dyan itinapon at mga bato, mga lupa. Kasi nga mag-isa lang ako guys. Yung gamit natin kasi ito lang Dyan. Itak lang yung dala natin. Baka may ahas dyan o anong panganib dyan na kaabang sa atin. Mag-isa lang tayo, walang makatutulong sa atin. Kaya for safety precaution na lang sa atin guys is hindi na lang tayo lumapit. So guys, may napansin ako dito guys, mga parte ng semento. Yan, ito yung guys, parte ng semento na binakbak dyan sa ginawang boulders nila. At tao dito ginawang harang sa pinaka talaga butas daw sa ilalim. Ito guys, ito na yung puti, may napansin ako dito. So ang maraming ganito guys is dyan banda, dami dyan guys. So yan guys, kapirasong parang bato pero semento to guys. Kapirasong semento to na dyan binasag. So yun guys, balik tayo dun sa area na pinaka patag dito sa area na sabi ko nga kanina. Dito napansin ng lolo ko yung mga armadong tao na sundalong Hapon na naghuhukay na may dalang 15 boxes. Malalaking boxes yun guys. Na suspetsa niya, duda niya ginto. Sa Bisaya pabulawan, gold sabi sa English guys. Ito yung area guys. Napakaraming kahoy dito na malalaki guys. Yan guys. So comment naman kayo guys sa video kung to guys, kung dyan banda ba talaga sa tao dito butas. Nandyan ba talaga yung gold bars or gold boxes nakalagay. Wala naman ako napapansin mga tao dito. Karagdagang marka guys na makakapag kukumpirma na andyan talaga sa porosyon na yan o bandang yan nakabaon yung item. Ngayon kasi since ito yung kukutaan ng Hapon noon, ginawang kampo, tingin ko guys hindi lang yan ang binaon nila. Siguro guys marami pa tong nakabaon dito kasi ang kasi guys, ugali kasi ng Hapon kung saan sila namamalagi ng medyo matagal, paniguradong may inilagay talaga sila dyan. Kaya kung may nakuha dyan guys, siguro dito sa paligid ng area na to, malaki to guys, malapad to guys. Baka may may mga tao dito, may nakabaon pa mga gold bar siguro dito guys na tao dito hindi pa na-recover. So yan guys, maraming salamat guys sa inyong panonood. Naway na-enjoy kayo kahit medyo mahina yung boses natin. Hindi ko masyadong nilakasan kasi nga buki rin to, delikado at baka may makapansin sa atin. May napansin pala ako dito guys na puno ng niyog. Mataas na ang niyog na to guys. Baka isa ito sa palatandaan at sign na ginawa ng sundalong Hapon. Lalapitan ko guys, mag-out na sana ako pero nahagilap ng camera ko at saka mata. So gagarap natin yung opportunity. Yan ang puno guys.
Yan. Ito na lang. Ito lang yung puno na napansin kong maraming parang ito guys. Maraming parang sugat-sugat sa katawan. Parang ukit-ukit. Bihirang makakatao dito guys kasi nga walang masyadong taong pumapasok dito kasi nga napaka madamo dito. Wala nang daan guys eh. Yan oh. Ito guys. Ito yung puno ng niyog guys na daming ukit. Just dun yung sinasabi kong butas na pinaglagyan ng tawag dito yung flagpole nga. So pagmasdan natin sa malayuan guys, ito guys, so parang ano to, hindi ko alam kung anong ibig sabihin to guys. May anay siya pero hindi ito ginawa ng anay guys. Yan o, parang heart siya guys na may parang dot dito sa ibabaw. So alam naman natin ang ano ibig sabihin ng heart guys, kasi nga isa ako sa mga nanonood din ng mga video ng ating mga magigiting na treasure hunter. Ang ibig sabihin daw nito is ano, mamahaling bagay o large volume daw ito. So ito yung marka guys, tas doon yung butas. So naka-align siya dito, doon yung butas guys. So yun guys, shout out nga pala sa mga ka-TH natin dyan, sa mga ka-treasure hunter natin dyan na magiting talagang naghahanap sa mga tao ito, kayamanan ni Yamashita, no? Ni General Tomoyuki Yamashita. Ano po, dasal lang po tayo mga bro, mga treasure hunter, kasi alam naman natin na itong ginagawa natin is napakadelikado. So yan yung puno ng niyo guys, na tingin ko dami niyang ukit. So shout out sa inyo mga bro, sa mga treasure hunter, at naway makatagpo na rin tayo sa ating pinakasamasam na mga bagay, kasi yun talaga yung pinaka-purpose natin. So guys, naway may naibigay ako sa inyong kaalaman, at comment kayo guys kung may napansin kayo sa video ko, kasi para pag may comment kayo na may nakita kayong kakaiba, gagawa ako ulit ng panibagong video dito na dala na yung comment nyo. Baka isa yan sa comment na nagpapahiwatig na meron pa pala dito sa area na to guys. So yan guys, yan muna sa ngayon guys, kasi medyo napahaba yung video natin. And shout out sa lahat ng ka-TH all over the world, lalo na sa mga masugid na subaybay natin. Munting channel pa to guys, bago pa to, pero tawag ko inanyayahan ko kayo guys na mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong video natin ilalabas ulit. So maraming salamat guys, and God bless, kasi mataas-taas na yung video natin, and magandang araw sa lahat, and bye bye.